Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ni Marjorie at ng kanyang naudlot na kasal. Matagal na kaming magkasintahan ni Martin at pareho na rin na kaming nasa tamang edad upang bumuo ng sariling pamilya. Ramdam kong mahal niya ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, mayroon akong napapansing kakaiba sa kanya. Teka. Ano ba? Teka lang, Marge. Bakit? May ka-text ako. Sandali. Ano ba naman yan? Kaya nga tayo nag-out of town. Pagkatapos ngayon, trabaho pa rin ang inaatupag mo. Pasensya ka na. Hindi ko pwedeng hindi sagutin to. Kliyente ito eh. Paano naman ako? 2 gabi na tayo dito sa resort. Pero hindi naman buo yung attention mo sa akin. Sorry na. Mamaya, tapusin ko lang pag-uusap namin itong kliyente ko. Ewan ko sa'yo. Matutulog na lang ako. Marge, hindi mo ba ako nauunawaan? Palagi na lang kasing ganito eh. Gusto ko naman bigyan mo ako ng undivided attention. 5 taon na tayo magkarelasyon at ginagawa kong lahat para kahit papano magkaroon ng something new sa relasyon natin. Kasi ayokong may isa sa atin na mabore o kaya ma-fall out of love. Kaya sana naman, mag-effort ka rin. Hindi yung ako na lang palagi. Magpakasal na kasi kayo. Bakit ba hindi pa kayo nagpapakasal? Pareho naman kayo may stable job. Christy, kung ako lang talaga, matagal na akong nag-propose. Kaya lang, hindi naman gawain ng babae yun. Minsan nga parang ako na lang palagi yung nag-first move sa aming dalawa. Baka naman may ginagawang kababalaghan yan si Martin. Tingin mo? May tingin ko wala naman. Mararamdaman mo naman kasi kung niloloko ka ng partner mo. Tiwala naman ako kay Martin na hindi niya yun gagawin. Yun nga lang, siguro dahil sa matagal na kami, kaya kulang na rin yung effort niya para sa relasyon. Hindi na gaya nung mga una naming taon. Alam mo, kailangan na talaga ninyong dalhin sa next level ng relationship nyo, Marjorie. Pero, paano, Christy? Primo, Oh, paano mo nasabing si Casey na ang the one mo? ang naalala ko, tinanong ko lang ang sarili ko noon kung kaya ko bang tumanda na hindi si Casey kasama. Ang sagot ko, hindi. Kaya pinakasalan ko siya. Hindi ka ba nagsisi? Baliw ka ba? Bakit ako magsisisi? Heto nga't buntis na naman siya. Ano? Buntis na naman si Casey. Oo, pangatlo na to. Taon-taon naman yata ang pagbubuntis niya. 5 nga ang gusto niyang maging anak 5? Oo, Ang dami. gusto namin ng malaking pamilya. Bakit ba? Nagpaplano ka na bang pakasalan si Marjorie? Ewan ko. Parang hindi ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya. Ano? Naku, Martin, umayos ka. 5 taon na kayo. Wag mo sasaktan si Marjorie. Baka nakakalimutan mo, may kapatid yung martial artist. Mabubugbog ka, pare. Martin, tikman mo to. Salamat, tita. Alam ni Mama na paborito mo ang crispy pata. Kaya nagluto kanina nung malaman na papunta ka rito. Sarap. Talaga? Sabi ko naman kasi sa'yo, punta ka lagi rito sa bahay. Ay, siya nga pala, Martin. Ano yung Kuya Badong?
balita ko, na-promote ka. Ay, ano ba yan, kuya? Nung isang buwan pa, hindi ka na sa balita. Uy, ngayon ko lang na-tsempuhan itong si Martin eh. Oo, kuya. Na-promote ako. Bay, okay. Oh, so, kailan mo na pakakasalan ng kapatid ko? Kuya, Si Badong kasi tingnan mo. Bakit? Nabulunan tuloy si Martin. Nagulat sa iyo O Martin, inom ka ng tubig. Salamat Eh, po. saan ba naman tayo pupunta, no? Kayo, saan pa kayo papunta? Hindi ba sa simbahan? Eh, bakit pinatatagal nyo pa kasi? Kuya, O ano? Kaya mo bang pakasalan ng kapatid ko? opo. Sumagot. Ayan. Pakakasalan ko si Marjorie. Martin. Mabuti pa. Formal ko na hingi ng kamay niya sa inyo ngayon. Martin? Talaga ba? Martin? Pakakasal ka ba sa akin? Oh. Siyempre. O, yun naman pala eh. O, di tapos ang kaso, tapos ang usapan. To follow na lang ang engagement ring, ha, Martin? Oo, kuya. Oh my gosh! Talaga? Oo. Tingnan mo. Kahapon niya lang binili itong singsing. Nasilo na siya ni kuya kasi bigla siya tinanong. Shucks! This is it, friend! Ang pinakahihintay mong pangyayari sa buhay mo. Si kuya kasi, hindi tuloy romantic yung proposal ni Martin. Napaka-epic. Tinanong niya ako kung papakasal ako sa kanya habang hawak-hawak niya ang isang pirasong crispy pato. Talaga? Oo, pero ayos na to. Isang mahalaga, ikakasal na kami. Magkakaroon na ako ng pamilya, Christy. Kaya ikaw, maghanap ka na rin ng jowa. Nako, saka na ako maghahanap ng mapapangasawa kapag kasal ka na. Kasi alam ko magiging busy tayo sa preparation mo sa wedding. Ay, naku, totoo. Hoy, Martin, Pa? kanina mo pa tinititigan yung isang lalaki Baka mapansin ka, masasapakan yan. Nakatingin ba ako sa kanya? Hindi ko napansin. Ang titig mo pa naman iba. Paano iba? Parang may bahid ng pagnanasa Ano? Totoo nga, hindi ako nagbibiro. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Oh, teka lang, hoy! Martin! Hintayin mo ako, hoy! Ano pa nangyayari sa akin? Bakit ganito nararamdaman ko? Martin, my love. Oh. Marge. Oh. Bakit nakasuot ka lang ng ganyan? Sinadya ko talagang suotin ito. Para ipakita sa'yo ang bago kong biling nighties. Ayos ba? Oh. Ayos naman. Magbis ka na. Ha? Bakit ako magbibihis? Huhubarin ko lang naman ito. Ha? Martin. Teka. Ah? Bakit mo ako tinulak? Sorry. Sorry, Marge. Kasi, Kung ayaw mo magsabi ka, sorry, nabigla kasi ako eh. uuwi na lang ako. Marge! Marge! Sandali. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi pa rin kayo nag-uusap? Gano'n nakatagal? Mag-iisang linggo na. Lo, bakit? Hindi siya nagtitext sa akin eh. Kaya hindi rin ako nagme-message sa kanya. Ngayon pa talaga kayo nag-away ng ganito, ha? Kung kailan nagpaplano na kayo magpakasal?
Ay, ewan ko ba, Christy? Parang may kakaiba akong napapansin kay Martin eh. Pero, ewan, hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Ang mabuti pa, ikaw na mag-initiate. Nunukin mo ng pride mo. Kailangan ninyong mag-usap ng masinsinan. Kaya lang natatakot ako. Natatakot ako, Christy. Ako na sanang pupunta sa inyo eh. Kung di ka tumawag. Marge, sorry. Sorry. Bakit ka nagsasorry? Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na mangyayari ito. Ano ba ito, Martin? I-cancel natin ang wedding. Ha? Bakit? Maghiwalay na tayo. Ano? Anong sinabi mo? Bakit tayo maghihiwalay? Hindi, ayoko. Hindi ako ang karapat dapat sa'yo. Hindi ako. Anong sinasabi mo? Bakit? Meron ka na bang ibang nagugustuhan? Did you cheat on me? Hindi. Walang iba. Ako may problema. Anong problema? Marge, kasi Kasi ano? Sabihin mo. Para maunawaan ko. pakiramdam ko, hindi na babae ang gusto ko. Hindi na babae. Ang... Sinasabi mong bakla ka? Oh my God. No. No, hindi pwede, Martin. Hindi. Lalaki ka. Sorry, Marge. Pero matagal na. Matagal ko na itong nararamdaman. Parang nag-iiba ang interes ko. Kaya inobserbahan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ito naging ganito. Pero ayokong pakasalan ka na half-hearted ako. Ayoko saktan ka. Mahal kita, alam mo yan. O sana sinabi mo na lang na may iba kang babae o iba nagugustuhan. Mas matatanggap ko pa yun. Pero ito... Sorry. Oh my God. Mas patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Uy, bakit ba kasi? Ano ba nangyari sa inyo ni Martin? Marjorie, Kuya, oh, hayaan niyo na muna siya. ano yan? Hindi ako papayag na gawin niya sa ito. Nag-propose siya sa'yo pagkatapos bigla ka niyang iiwan sa ere? Nagpaalam naman siya ng maayos. Kinausap naman niya ako ng maayos. Kahit na. Ano ba kasi ang dahilan, ha? Sa akin na lang yun, ma. Pero hindi niya ako niloko. Oh! Yun lang masasabi ko. Hindi niya ako pinagpalit sa iba. Eh kung gano'n, ano ang dahilan? Kuya, sana nga niloko niyo na lang ako kaysa ganito. Ang hirap tanggapin. Siya. Tama na. Kung ayaw mo sabihin, sige. Umiyak ka muna ng umiyak. Hahayaan ka na namin. Basta humanda siya sa akin. Kapag nagkita kami, babalian ko siya ng buto. Aalis muna ako rito, Marge. Saan ka pupunta? Sa malayo. Susubukan ko rin magpatingin sa psychologist. Kailangan ko ng professional help para sa sitwasyon kong to. Aayusin ko ang buhay ko.
Aayusin ko muna ang sarili ko. At sana, Marge, sana narito ko pa pag dumating ang panahon na sigurado na ako sa identity ko. Sa panahon na hindi ako magtatanong sa salamin kung ano ako at kung ano ang gusto ko. Nang sinabi ni Martin na hindi na babae ang interes niya, parang nanliit ako. Pero kinalaunan, na-appreciate ko ang honesty niya. Alam kong mahirap din para sa kanyang tanggapin ang nangyayaring pagbabago sa kanyang sarili. Pero hindi siya nag-atubiling sabihin sa akin ang katotohanan. 1 taon na mula nang umalis siya. Bagamat ayokong umasa na may tutuloy pa ang aming naudlot na kwento. Pero araw-araw, natatagpuan ko ang sarili kong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ako po si Marjorie at ito ang aking buhay. Sa mundong punong-puno ng kasinungalingan, piliin sana nating magsabi ng katotohanan kahit gaano man ito kasakit at mahirap tanggapin. Mga nagsiganap: Janelle Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Marjorie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Boboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Ava. Isa akong babae na handang magpakamartir para sa aking pinakamamahal na asawa. Kahit pa madalas niyang saktan ang aking kalooban sa pamamagitan ng lantarang pangangaliwa. Pakinggan ninyo ang aking salaysay ng buhay at naway kapulutan ito ng aral. Jed, anak, baka gusto mo pa ng spaghetti o ubusin mo na ito. Sige po, ma. Si Papa po pala. Kailan pa po ba siya uuwi sa atin? Ay, ewan ko, anak. Di ko alam kung kailan uuwi yun. Sayang nga eh. Ilang araw na lang. Magbabagong taon na. Nag-away po ba kayo bago siya umalis ng bahay? Oo. Nadiscover ko meron siyang kapit. Pinapili ko siya kung sino sa amin ang gusto niya. Ay, syempre. Mas pinili niya yung kanyang kabit. Kaya ayun, umalis na siya. Ganun po ba? Ma, bakit ganun po si Papa? Ang totoo, matagal ng kabit niya yung crystal na yon. Nung una, kaya ko pa na hindi kumibo. Pero nitong nagdaang buwan, ang sakit-sakit na. Gusto niyo na po ba siyang hiwalayan? Minsan pumapasok na yan sa isipan ko. Pero anak, kasi kapag naiisip kita, ayokong lumaki ka na sira ang pamilya natin. Matagal na pong sira ang pamilya natin. Simula nung magtaksil siya sa inyo. Ayoko naman pong magdusa kayo ng dahil lang sa akin.
Kung palagi lang niya kayong sinasaktan, hiwalayin niyo na lang po si Papa. Jed, Kayo lang naman po ang mahalaga sa akin. Tatanggapin ko po kung maghihiwalay kayo. Ang gusto ko lang naman po, makita ko kayong masaya ulit. At hindi nyo mararanasan ulit yun kung nasa poder pa tayo ni Papa. Nandito na po tayo sa LRT station, Ma. Ayun po si Papa, oh. Nagtatrabaho po sa ticket booth. sabi ng papa mo, ganitong oras siya magbe-break. O, hintayin na natin siyang lumabas ng ticket booth. Ma, ano po bang plano ninyo? Magmamakaawa na umuwi na siya ng bahay? Para ano? Para makasama natin bukas sa bisperas ng bagong taon? Oo, anak. Susubukin ko siyang pakiusapan na umuwi. Kahit man lang sa pagsalubong sa bagong taon. Oh, ayan ang papa mo. Lumabas na ng ticket booth. Tara po, lapitan natin. Miggy! Miggy! Papa! Anong ginagawa niyo rito? Eva, dinala mo pa ang anak natin. Pa, uuwi po ba kayo sa bahay ngayong New Year's Eve? Miggy, kahit man lang sana ngayong bagong taon, mabuo lang ang pamilya natin. Pakiusap, umuwi ka ng bahay. Hindi ako magbabagong taon sa bahay natin. Kanina po kayo magse-celebrate? Sa kabit nyo? Jed, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Totoo naman pa. Kaya ayaw nyo pong umuwi sa amin kasi mas gusto nyong umuwi sa bahay ng kabit Jed, nyo. please, tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Pwede ba? Umuwi na kayong dalawa. At kahit kailan, huwag nyo na akong pupuntahan dito sa trabaho ko. Dahil kahit anong pilit nyo, hindi na ako uuwi sa bahay. Ayoko na kayong makasama. Sumusobra na yang si Papa, Ma. Siya na ang may kasalanan sa atin. Siya pa ang galit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa inyo. Anak, huwag ganyan. Ama mo pa rin siya. Kung nagkasala man siya sa atin, ipagdasal na lamang natin siya. Oh, Eva, ayun yung LRT ticket ng dalawa hanggang Blumentritt Station. Umuwi na kayo. Kayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng bagong taon. Huwag nyo na akong idamay pa. Ma, tingnan na po sa atin ang ibang pasahero. Huwag na po kayong umiyak. Hindi na dapat iniiyakan si Papa. Malapit na ba tayo sa Blumentritt Station? Opo, malapit na. Ito po yung panyo ko. Punasan niyo po ang mga luha niyo. Salamat, anak. Oh, ayun, napunasan ko na. Tara na, Ma. Nandito na po tayo sa Blumentritt Station. Hihinto na po ang tren. Buong katawan ko! Hindi ko! Jed! Jed, anak, gumising ka! Jed! Jed, hindi ka pwede mamatay! Anak ko! Hindi ka pwede mamatay! Ay, tulungan niyo ako! Nasaan ako? Patay na ba ako? Iba. Nasa ospital ka? Ate Elena. Ang mga binti ko. Nalasog ang mga binti mo. Dahil sa nangyari pagsabog. Kailangan daw putulin, sabi ng mga doktor. Halos ilang oras ka nag-agaw buhay kanina. Habang inooperahan. Si Jed. Kumusta lang anak ko? Eva. Patay na si Jed. Napuruan ang sarap na lambugo at likod niya. Dineklara siya dead on arrival. Ang anak ko. Anak ko.
Kasalanan ko lahat. Hindi sila masasawi kung hindi ko sila iniwan. Magse-celebrate ako ng bagong taon. Tapat na yung anak ko. Habang ang kasama ko, naging baldado pagkatapos ng trahedyang yun. Honey? Honey, prepare na kami ni Tita Lloyd ng medianoche para mamaya. Kailangan masaya tayo sa pagsalubong ng New Year 2001. Nakukuha mo pa magsaya? Ha? Alam mo namang namatayan ako ng anak doon sa sumabog na LRT. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya ngayong bagong taon? Honey, alam ko masakit para sa'yo. Ang sa akin lang naman, kalimutan mo muna yung pagluluksa mo. Kahit saglit lang. For New Year's sake. Miggy, nalulungkot din ako sa nangyari sa anak mo. O sige, babalik na ulit ako sa kusina para tulungan si Tita Lloyda. Diyos ko, anitong nagawa kong kasalanan sa pamilya ko. Buti naman, Miggy. Bumalik ka na sa bahay para samahan si Ava. Payag naman ba yung alam mo na. Hiniwalayan ko na si Cristel noong 1 linggo. Na-realize ko kasi na isang kamalian ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pasensya ka na, Miggy. Kung sa iyo ko na pinagkakatiwala ang pag-aalaga sa asawa mo. Lilipad na kasi ako patungong Hong Kong para magtrabaho. Wala naman kaming kamag-anak. Kaya ikaw na asawa niya ang natitirang pag-asa ni Eva. Sige. Sige, Ate Elena. Ako nang bahala sa pag-aalaga sa asawa ko. Ayan. Ayan. Ibababa na kita sa kama mo, ha, Eva? Ayan. Ang bigat mo pa rin, kahit wala na yung parehong binti mo. Salamat, Miggy. Dito ka na ba titira uli sa bahay? Oo. At ako na mag-aalaga sa'yo. Pero may trabaho ka. Di ba makaka-istorbo lang ako sa'yo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. May naman akong naipon na kahit konti na pwede nating ipuhunan sa itatayo nating sari-sari store. Di ba may sari-sari store tayo noon sa baba na abandonado na ngayon? Aayusin ko uli yun. Para kahit na nandito ako sa bahay at nag-aalaga sa iyo, kumikita rin tayo. Miggy, sigurado ka ba talaga na handa mo kong alagaan? Oo, dahil may obligasyon pa rin ako sa iyo bilang asawa mo. Baka naman sa pagtupad mo sa obligasyon mo sa akin, hindi ka naman maging masaya sa piling ko. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nandito ako para alagaan at protektahan ka. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, kumusta ka dyan, Eva? Ayos lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang sipag mo. Ikaw na yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso ng tindahan. Tapos sinaalagaan mo pa ako. Baka naman magsawa ka na niyan. Hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Miggy. Bumabawi ako sa iyo dahil ang dami kong kasalanan na nagawa sa pamilya natin. Hindi kayo mapapasama ni Jen sa trahedyang yun sa LRT kung hindi ko kayo iniwan. Eba,
hindi ako dapat nangaliwa. Hindi ako dapat naging pabayang ama at asawa. Ang dami kong pinagsisisihan sa mga maling desisyon na nagawa ko. Miggy, Patawarin mo ko kung naging makasarili ako, kung naging masama akong asawa. At pangako, hindi na yung mauulit. matagal na kitang napatawad. Salamat, Eva. Salamat at binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Jed. Ako hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Nandito na tayo sa puntod ng anak nyo, Eva, Biggie. Ay, pwede mo na akong ibaba sa Teka. pagkakakarga. Ayusin ko lang itong dala nating portable chair. Yan. O yan, ayos na. Pwede mo na ngayon pong asawa mo, Tol. Sige. Ito. Ayan na, Eva. Pasensya ka na, Miggy. Kung kinailangan mo pa akong buhatin, papunta dito sa sementeryo. Wala yon. Karangalan kong buhatin at paglingkuran ang asawa ko. Naks naman, Tol. Kahit pa sumasakit na ang mga buto-buto. Oy, Marlon. Ha? Walang kaso kahit manakit pa lahat ng buto ko. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko kay Eva bilang kabiyak niya. Ang swerte ko naman sa iyo, Miggy. Mas maswerte ako sa iyo dahil inilabas mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko. Naku naman, grabe. Naiinggit naman ako sa inyong dalawa. Masyado kayong sweet. Kasi naman, Marlon, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-asawa. Ayan tuloy. Oh, nga. Walang nakagusto eh. Loka talaga, Biggie. Oh, Marlon, salamat at sinamahan mo kami dito sa sementeryo. Ay. Oh, halika na't i-celebrate na natin ang 36th birthday ni Jed. Wala. Happy birthday, anak. Kung nabubuhay ka lang, siguradong marami na akong apo sa'yo. Namimiss kita, anak. Sana'y napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Miggy, alam kong matagal ka nang pinatawad ni Jed. Alam mo ba, nung first death anniversary ni Jed, dumalaw ako dito sa puntod niya. Nangako ako sa kanya na mamahalin at aalagaan kita. At kailanman hindi kita pababayaan. Akalain mong 20 years na pala lumipas. Sigurado akong masaya ang anak natin. Saan man siya naroroon, dahil tinupad mo ang mga pangako mo sa kanya. Dalawampung taon na ang lumipas simula nung LRT bombing noong 2001. Eto ako ngayon, masaya na sa buhay, kapiling ang aking pinakamamahal na asawa. Tanggap ko na ang nangyari sa akin noon at ginagawa ko na lamang inspirasyon ang nakaraan para mag-move forward sa kinabukasan. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang lahat at ibinigay niya yon sa pamamagitan ng aking asawang si Mickey. Ako si Eva,
aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Ethel. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Sa aming 3, ako ang nagkaroon ng pinakamagandang buhay. Sabi nila, ako raw ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Kabaitan na hindi ko inakalang kaiinisan ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hello, Tay! Ethel! Ano na naman ang problema mo, Pining? At napasyal ka rito. Si Tay naman. Ay, di dinadalo ko kayo. Wala kang problema. Wala kang kailangan sa kapatid mong bunso. Tay naman, pinapahiya niyo si ate. Huh. Ewan ko ba dyan kay Tay? Parang ayaw na, dinadalaw ko siya. Pero, ate, talaga nga bang wala kang problema? Kasi Ethel, wala na kaming pangangailangan sa bahay. Yung bayaw mo naman hindi pa sumasahod. Kahit naman sumayod yung asawa mo, kulang pa rin sa iyo eh. Kasi hinahaluan niya ng bisyo. Ethel, pwede mo ba ako mabigyan? Wala na kasi kaming isasaing mamaya. Gutom na nga yung 2 pamangkin mo nung iwan ko. Sandali lang ate ha. Ikukuha kita ng bigas. Bibigyan na rin kita ng mga delata. Bibigyan na rin kita ng pera para makabili ka ng mga kailangan ninyo. Salamat naman. Ethel, anak. Ikaw ba'y nakabili na ng bitamina para dyan sa dinadala mo? Opo, itay. Buntis ka na, Ethel? Oo, ate Pining. Pinag-iingat nga ako ng doktor eh. Kasi first baby ito. Kuya Drigo, napasyal ka. Oh, saan ka ba galing, Pining? Kanina pa ako rito eh. Dumaskarte. Wala na kaming pangangailangan dito sa bahay. Alam ko na kung saan ka galing, ha? Kina Ethel, no? Wala naman ako ibang malalapitan. Dahil sa kapatid ng asawa ko, tiyak na bubungangaan lang kami noon. Paano bungangera yun? Kumusta naman si Ethel? Siyempre, maayos pa rin. Maganda naman yung kita nila mag-asawa. Bukod pa sa may kabuhayang minana si Kenneth doon sa mga magulang niya. At saka isa pang balita. Buntis na ang bunso nating kapatid. Lako, lagot. Bakit lagot, Kuya Drigo? Baka hindi na tayo matulungan ni Ethel eh. Ngayon buntis na siya. Kung kailan pa naman gusto ko sana mag-abroad. Mangingibang bansa ka? Oo. Malaking kikitain ko sa Canada. Yung nga lang, may placement fee. Pareho pala tayo na may gustong hingin tulong kay Ethel. Ako naman, may gusto kong negosyong buksan. Kumusta ang trabaho mo, Han? Okay naman, Han. Ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho? Ha? Pero Kenneth, maliit pa lang naman ang tiyan ko eh. At saka hindi naman ako nahihirapan. Nag-aalala kasi ako sa magiging baby natin. Malaki na naman ang ibon natin eh. At ang kita ko naman, sobra pa sa mga pangangailangan natin. Kaya naisip ko, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Kung pwede sana. At saka na lang ako hihinto sa trabaho. Pag malaki na yung tiyan ko, iingatan ko naman ang baby natin eh. Promise. Gagabihin ka mamaya, anak. Opo, itay. Bakit?
May overtime po ako. Eh, di ba't pinag-iingat ka ng doktor dyan sa dinadala mo? Nag-iingat naman po ako, Tay. Iniinom ko rin po yung mga vitamins na binireseta sa akin. Eh, kasi anak, nag-aalala ako sa iyo eh. Sayang naman po kasi kikitain ko, Tay. May tutulong ko pa yung kina ate at kuya. Eh, di ka nagkulang sa kanila. Lagi mo silang tinutulungan. Pero sa pagkakataong ito, isipin mo naman ang kapakanan ninyo na magiging apo ko. Kawawa naman po kasi sila eh. Pero hayaan niyo po. Kapag naramdaman ko na nahihirapan ako po mismo ang titigil sa trabaho ko. Opo, itay. Parang naman po, umasenso naman kami ng pamilya ko. Nang hindi, lagi na lang akong umaasa kay Ethel. Eh, kuya, sure kaya ang trabaho yon sa Canada? Oo. Eh kasi malaki ang placement fee. Oo nga. Eh kapag naloko ka, sayang ang malaking halagang hinihira mo dito sa kapatid mo. Hindi ho peke, itay. Huwag naman ho sana kayo negatibong mag-isip. Eh, Sige, kuya. Ha? Tutulungan kita. Maraming salamat, Ethel. Ang bait mo talaga. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag naroon na ako. Ethel, sana ako din matulungan mo, no? Kasi meron akong gustong pasukin na negosyo. Maliit lang naman yung puhunan. Kayang-kaya mo. Ha? kailangan. Sabihin mo muna kay Kenneth ang lahat, anak. Naku, paano kung hindi pumayag si Kenneth, itay? Paano naman kami ni Kuya? Oo nga naman, itay. Lagi na lang kayo nakakontra eh. Ethel, tsaka mo lang sabihin sa kanya, ha? Kuya. Total, magbabayad naman kami agad ni Pining eh. Oo. Oo, ha? Oh, Pining, Kuya, kumusta ang business mo? nako, mahina pa. Ha? Pero pasasaan ba't lalakas din ang kita ko dito? Oo. Tulad nung nangyari doon sa iba kong kaibigan. Gusto ko nga magpadagdag ng puhunan kay Ethel. Ha? Oo, Well, bakit naman? Mahina pa naman ka mo negosyo mo. para makabili pa ako ng iba pang produkto. Baka sakaling mas malaki yung kitain ko sa mga bibiling ko. Oo nga. O ikaw, anong balita sa pangingibang bansa mo? Naku. Kailan ba alis mo? Ha? May problema nga ron, Pining eh. Anong problema? Ilang linggo na kasing hindi nagpapakita sa amin ng mga kasama ko yung taong kausap namin. Ano? Bakit ganun? Sabi marami lang daw inaasikaso. Pero ang problema na ibigay na namin sa kanya yung pera namin. Kaya dapat asikasuhin din niya kami. O, dapat nga. Kaso pinaghihintay kami. Noon, minamadali kami makabayad. Ngayon naman bayad na kami. Pinaghihintay naman kami. Naku, nagagalit na nga kami ng mga kasama ko eh. Mag-overtime ka na naman, Ethel? Oo, Kati. Kailangan kumita ng husto eh. Naku, ikaw talaga, oo. Pinapagod mo ng gusto yung sarili mo. Buntis ka ba naman? Kasi gusto ko, bago pa malaman ni Kenneth, naibalik ko na yung perang kinuha ko sa bank account namin ni Kenneth. Yung pinahiram ko sa mga kapatid ko. Pinahiram mo sila nang hindi alam ng asawa mo? Oo eh. Sus, Si Kuya Drigo kailangan ng pera para makapag-abroad. Si ate naman, puhunan sa negosyo. pero dapat, pinaalam mo pa rin sa asawa mo yon bago mo ginawa. Naaawa ako sa mga kapatid ko eh. Naisip ko, baka hindi pumayag si Kenneth. Kaya ako na lang ang nagpasya. Ethel, huwag kang magagalit, ha? Oo. Hindi mo ba naiisip na baka naman inaabuso ka na? Ay, minsan, naisip ko rin yun. Kaya lang, ewan ko ba... Aray, O bakit? Hoy, ano nangyayari sa'yo? sumakit. Bakit mo hinawakan ang puso mo? Sakit, biglang sumakit ang puso ko. Diyos ko, mabuti ba? Magpahinga ka muna. Huwag ka na lang mag-overtime ngayon. Lalong tumitindi ang sakit ko. Teka, sakit. Sandali.
sa puwerto ko! Ethel! Dinudugo ka! Hindi! Ang baby ko! Tay, si Ethel po. Kasi may importanteng bagay sana akong sasabihin sa kanya eh. Ako rin o, Itay. Ano na naman bang tulong ang kailangan niyo sa bunso niyong kapatid? Tay, talagang kailangan ko ang tulong niya. Napeke ho ako eh. Fake recruiter pala yung napagbigyan ko ng placement fee para makapag-abroad. Kailan nga ba sinasabi ko? Kami ho ng mga kasama ko lalo. Itay, ako naman o sana gusto kong magpadagdag ng puhunan doon sa negosyong binuksan ko. Di wala man lang pala sa inyo ang nakaalam sa nangyayari sa bunso niyong kapatid. Ano ba naman ang mangyayari sa kanya? Sa aming tatlo, siya ho ang may pinakamagandang buhay. Oo nga, tama si Kuya. Kaya inaabuso niyo naman ang kanyang kabaitan. Hindi ho naman. Hindi niyo naiisip na pinagpapaguran niya ang binibigay niya sa inyo. At dahil doon, kaya siya na ospital ngayon. Ha? Nasa ospital siya? Bakit po? Dinugo. Ha? Dahil sa labis na pagod sa katatrabaho para matulungan kayo. Kung bakit naman kasing tatandaan nyo na, hindi pa rin kayo makatayo sa sarili nyo mga paa. Lagi nyong inaasahan ang tulong ng kapatid nyo. Ginagawa nyo pa akong sangkalan para makahingi ng tulong sa kanya. Ito naman. Totoo naman, di ba? Panalangin natin na walang masamang mangyari kay Ethel at sa kanyang dinadala. Dahil tiyak na malaking problema kung mawawala ang isa sa mag-ina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Han? Sorry. Kasalanan ko. Kaya muntik nang mawala sa atin ang baby natin. I'm sorry. Huwag ka na umiyak. Baka kung mapano pa kayo ng dinadala mo. Magpasalamat tayo sa Diyos. At kapwa kayo nakaligtas sa pangyayaring yun. Tama ka. Ngayon, may pagkakataon na akong ituwid ang mga pagkakamali ko. Ethel, Nagre-resign na ako sa trabaho ko para maingatan ang baby natin. paano ang mga kapatid mo? Natulungan ko na sila at sobra na yun. Panahon na parang pamilya naman natin ang asikasuhin ko. Alam mo, naiinis nga ako sa sarili ko eh. Dahil masyado akong naging mabait at mapagbigay sa kanila. Kaya inabuso nila ako. Kayo pala, ate, kuya. Sinadya namin dito ka na sa bahay dalawin, Ethel, para makausap ka ng gusto. Nabanggit na sa akin, Itay, ang kailangan ninyo. Sinabi raw ninyo yun noong una kayong magpunta rito. Totoo yun. Pero iba na ngayon, Ethel. Natauhan na kami sa mga nagawa naming mali sa'yo. Tama si Kuya Rodrigo, Ethel.
Gusto naming humingi ng tawad sa lahat ng abusong ginawa namin. Dahil sa amin, muntik na kayong napahamak ng dinadala mo. Patawarin mo sana kami, Ethel. Totoo ba ang naririnig ko, ate? Kuya? Oo, totoo. Mula ngayon, magsisikap na kami ni Kuya. At hindi ka na namin aabusuhin. Palalaguin ko yung business na sinimulan ko. At ako naman, Ethel, may trabaho na ako. Doon ko na lang kukunin yung panghulog ko sa perang nahiram ko sa'yo. Pasensya ka na. Napeki kasi ako, hindi ko naman gusto yun eh. Kaya patawarin mo sana ako, ha? Kapatid ko. Dalawa na ang anak namin ni Kenneth ngayon. Ang mga kapatid ko naman, maayos na rin ang buhay ngayon. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ethel at ito ang aking buhay. Sa buhay ng tao, walang mang-aabuso kung walang magpapaabuso. Mga nagsiganap, Lynel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ethel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala kong likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanya mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ka ako yung singaw ng init ng motor, hindi nakukulob dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Ano, kailangan kong pa pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Uy, huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Saka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko eh. Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Kaya, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ang mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan eh. Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko eh. Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan eh kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolpo. Ah, ikaw pala, Ariel.
Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Nako, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Itay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan sige na't baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka dyan sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Ay, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala na kasi kong pera no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kayo sa Sandali. mag-isa Huwag magutom. kang yumakap. Di ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal mo sumipot. Kanina pa ako naghihintay sa iyo, no? Nilamok na ako't lahat. Pero di ka pa rin dapat nagpunta rito. Baka pakisang si Nelly, ano kung makikita tayo. Ay, talagang magigising siya. Papalang Dahil sisigaw ka na sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako binigyan ng pera. Akin na yung pitaka mo. Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Talaga mag-iskandalo ako dito. Tama na! Ayoko na! Si Aldo, Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko, Aldo! Bakit mo sinila yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen. Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Pagpalit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumabayang ano ang nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ang mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititimpla muna. na rin kita ng mainit na gatas para kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging violente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun na nga ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Huh? Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung
babaeng buntis na yan nakasama mo? Sandali ha. Teka lang ha. Magpapaliwanag ako, Nelia. Girlfriend ako ng asawa mo. O ngayon, Venus. alam mo na. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Nelia, mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, ha? nako, Halika na. Aldo. Hindi kayo uuwi. Venus. Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Tiniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salita tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Nelia. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Nelia, ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin na pagiging minor de edad niya, ganon. Nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakubatay din kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat ng pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng na hindi mo naman alam kung saan nagmula. Kaysa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul. Umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo. Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine. Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo. Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay, Chong. Sana po matulungan niyo kaming kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Oh, sige. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Nelia. Sa kabila lang, napakarami kong kasalanan sa iyo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubayan pa ang sarili kong mga kapakanan. Para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko. Nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanyang ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia,
At ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang binatang may mabuting ugali. Siya ay si Lemon. Sa lugar namin, tuwing may madadaanan akong nag-aaway, lagi ako naghahanap ng aawat sa kanila. Katwiran ko, kawawa naman yung naagrabyado. At isa pa, gusto kong kahit sa ganoong paraan, ay makatulong ako para hindi na humaba pa ang gulo. Bakit kayo nagkakagulo mga tao? Tulungan nyo, kawawa naman yun. Kawawa naman, tulungan nyo. Sir, ano pong nangyari sa lalaking yan? Ay nako, sinaksak. Kailangan madala sa ospital. Ganun ba? Oo. Teka, hanap ako lang makakatulong. Lemon, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na ng 20 minutes. Oo nga, Raul eh. Kasi may nadaanan akong lalaking nasaksak. Oh, Ayun, tinulungan namin madala sa ospital. dumating na mga bagong boss natin, sina Ma'am Cecilia at Sir Oliver Rodriguez. Lagot. First meeting pa lang. May atraso na ako sa mga bagong boss natin. Okay, Mr. Lemon Bautista. Sir, Pagbibigyan kita ngayon pero ayoko na maulit to. Ha? Siya si Sir Oliver, Lemon. sir, pasensya na po. Pangako po, hindi na mauulit. Hindi naman dahil tumulong ka. Pwede ka nang maliit sa trabaho mo. Limon, eto pa ang sabaw. Helga, Salamat po. Salamat po, Nay. kumusta naman ang trabaho mo, Limon? Medyo na-late po ako, Nay. O bakit? Maaga ka namang umalis dito Kasi po, Nay, sabi ni Kuya, may nakita siyang sinaksak. Mm. Ayun, tinulungan nilang madala sa ospital. Nahiya nga po ako doon sa bagong boss namin eh. Kasi late ako ng 20 minutes. Kinagalitan ka ba? Hindi naman po. Sinabihan lang ako na huwag na mauulit yun. Ayun, nangako naman po ako na hindi na mauulit. Ay naku anak, sikapin mong matupad yun para hindi ka maalis sa trabaho. Oo nga naman, Kuya. Ayos pa naman ang sweldo mo doon. Oo nga eh. At kailangan tuparin ko yun. Kawawa naman si inay kung mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya makakayang itaguyod mag-isang buhay natin. At ang pag-aaral mo. Ayan. Tapos ko lang linisin ang office nila, Sir Oliver at Ma'am Cecilia. Pupuntahan ko naman yung ibang room. Basta ako rito. Good morning po, Sir Oliver. Lemon, tapos ka na ba maglinis dito? Opo, sir. Sige po, pupuntahan ko naman po yung isa pang room. Sandali. Bakit po, sir? Pakidalan mo ako ng coffee and sandwich dito, ha? Bago mo ituloy ang paglilinis.
Oliver, nakita kong kasabay mong nagmerienda sa Limon kanina. Oo, Ate Cecilia. Niyaya ko si Uli na samahan ako magmerienda. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya. Natutuwa ako sa kanya eh. May mga ugali kasi siya na parang ako. Tulad ng ginagawa mo noon, na pangingialam sa mga nag-aaway. Ko naman. O, hindi ba? Ano pakikialam yun eh. Umanap lang ako ng makakatulong. Para hindi na humaba ang gulo. At ganun din si Limon. Kaya nga hindi ko nakuhang magalit eh. Nung minsan sa malik. Ayon pa sa kwento niya, dalawa silang magkapatid. Biyuda na ang nanay niya. At dahil doon, kaya nag-working student siya. Nakakabilib siya. Nga din naman ako sa kanya. Kahit 22 years old pa lang, responsable na. Ay, alam ko na kung bakit ka bumuntong hininga at biglang nalungkot dyan. Dahil kay Cynthia. Naalala ko lang siya, Ate Cecilia. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. Tigil na nga natin ang usapang ito. Baka sumakit na naman yung dibdib mo. Tapos na ako maglinis sa opisina. Pero kung uuwi naman ako ngayon, hirap pang sumakay. Mapapagod lang ako sa abang ng bus sa pagtayo. Ayoko namang sumabit uli sa jeep. Mahirap, delikado. Sabi ni Inay, huwag ko raw ugaliin yun. Dahil baka maaksidente ko. Tama naman siya. Ay, mabuti pa dito na lang muna ako. Magbabasa muna ako habang nagpapalipas ng ilang oras. Ano, andito pa naman si Sir Oliver. Limon! Limon! Si Sir, bakit kaya? Tulungan mo ako! Parang nahihirapan siya magsalita. Kailangan niya ng tulong. Ay, Oliver, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na, ate. Hindi na ako nahihirapang huminga. Mabuti na lang nasa opisina pa si Limon. Nadala ka agad niya dito sa ospital. Nasaan ba kasing gamot mo? Hindi ko nadala eh. Nakakalimutan ko. Ano? Pambihira ka namang tao ka. Hindi mo dapat kinakalimutan yun. Nasaan si Limon? Ayun, umuwi na. Pinigil ko nga dahil umuulan pa. Pero sabi, baka raw nag-aalala ng nanay niya. Ano, sir? Gusto niyong samahan ko kayo kina Limon? Oo, Raul. May sakit siya, di ba? Kaya hindi siya nakapasok. Oo. Nilalagnat daw siya, sabi ni Aling Cynthia. Kaya gusto ko siyang puntahan. Nagkasakit siya dahil sa akin. Umuwi siya kahit umuulan, matapos akong maihatid sa ospital. Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Okay, sir. Sasamahan ko po kayo. Maupo kayo, Raul. Sir. Salamat, Helga. Kapatid ka pala ni Limon. Opo, bunso po. Sandali lang po at tatawagin ko si Kuya. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino, Helga? Si Raul at ang boss ninyo. Ha? Raul? Limon. Sir Oliver? Maiwan ko na po muna kayo. Sige. Sir, Nagpasama sa akin si Sir Oliver, Limon. Nag-alala kasi ako sa iyo, Limon, nang malaman kong may sakit ka. naku, sir. Salamat po sa concern. Wala na po akong lagnat ngayon. Bukas po, papasok na ako. Good. Yung babaeng nasa kwadro, sino siya, Limon? Nanay ko po, sir. Narito ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Bakit po, sir? Kilala niyo po ba si Inay?
salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo, Cynthia. Kahit na nga malaking kasalanan ko sa'yo. Matagal ko na kinalimutan yon, Oliver. Ayun nga lang, nabigla ako kanina kasi hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Gusto kong humingi uli ng tawad sa'yo. Iniwan kita. Ipinagpalit kay Selena. Kahit na nga 15 years ang tandaan niya sa akin. Sabi ko nga, matagal ko nang kinalimutan yun. Tanggap ko ng lahat ang nangyari. Pinili mo siya kasi mayaman. At gusto mong matupad ang iyong mga pangarap. At natupad naman yun. Tama ka. Pero may naging kabayaran ang ginawa ko sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako nabigyan ng anak hanggang sa pumanaw siya. Ganun ba? Cynthia, sabihin mo sa akin, si Limon ba? Oo. Siya nga. Siyang batang tinalikuran mo noon. Aking anak. God. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Si Helga naman. Anak namin ang lalaking tumulong sa aking pagkadapa. Yun nga lang, maaga siyang nawala sa amin. Lemon. Kayo pala, ang tatay ko. Lemon, Kayo pala. Oliver, hindi ko tinago sa kanyang lahat. Lemon anak. Patawarin mo sana ako. Cynthia, bigyan niyo ako ng pagkakataong mapuna ng malaki kong pagkukulong sa inyo. Oh, Oliver. Hindi kita pipiliting tanggapin ako sa puso mo dahil alam kong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana, hayaan mong tulungan ko kayo para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Limon at Helga. Tinanggap nila yung tulong ni Itay. Dahil doon, pati si Helga ay kanyang tinulungan. Ngayon ay pareho na kaming tapos sa college ni Helga. At sina Inay at Itay naman, nagkabali ka na. Sa wakas, ay natapos din ang aming paghihirap. Ako po si Limon, at ito po ang aking buhay. Kahit mahirap ang mabuhay sa mundo, masarap pa rin sapagkat maraming sorpresa ang buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Limon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalahad sa atin ni Grace. Maaga ako naulila sa ina at hindi ko rin kinagisna ng aking ama. At dahil doon, kaya hindi ako nakapagkolehiyo. At upang may matirhan, pagiging katulong ang naging trabaho ko. Pakinggan po ninyo ang aking kwento.
Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito para maging katulong ninyo, Sir Ramil. Kahit sa tindahan lang po ninyo ako nakilala, tinanggap niyo pa rin po ako. Pangako po, hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko dito sa bahay niyo. Naniniwala ako. Mukha ka namang mabait eh. Kaya nga nang makita kita doon sa tindahan sa lugar nyo, inalokagin kita ng maging katulong ko. Siya nga pala, tuwing gabi lang ako narito, no? Dahil may negosyo akong inaasikaso. Kaya sana, bantayan mong mabuti itong bahay, ha? Opo, sir. Ito nga palang magiging kwarto mo. Yan. Ang ganda. At ang linis. At may maganda rin pong kama. Salamat at nagustuhan mo. May aparador ka rin dito. May electric fan na maaaring magamit. Oh, iayos mo na ang mga gamit mo para makapagluto ka na ng hapunan natin. Opo, sir. Eto na pong merienda ninyo, Sir Ramil. Ma'am Jenny. Salamat, Grace. Oh, sige na. Iwan mo na kami. Opo. Sure ka ba na mapagkakatiwalaan ng babaeng yun, Ramil? Oo naman. Mabait at masipag si Grace. Bakit ba? Kasi masyado siyang bata para pagkatiwalaan mo nitong maganda at malaki mong bahay. Baka mamaya magnanakaw pala siya. Ikaw din. Manakawan ka. Hindi na gagawin yun. Mabuti siyang tao. Oh, sobra naman yata ang pagtatanggol mo sa kanya. Sa tindahan mo lang naman siya nakilala, di ba? Hindi niya alam. Nagtanong-tanong ako sa lugar nila tungkol sa kanya. At lahat ng mga nakausap ko, iisang sinabi, mabait siya at mabuting anak. Mahirap nga lang siya. Kahit na. Para sa akin, hindi ka pa rin dapat maging kampante. Ay, hindi bale. Madalas akong pupunta rito para masubaybayan siya. Bata at maganda ka mo ang katulong ng nobyo mo, Jenny. Oo, Marcia. Pero syempre, mas maganda ako sa kanya, no? Pero kinakabahan pa rin ako. Kasi sa tindahan lang siya nakuha ni Ramil. Bakit naman kasi hindi na lang siya kumuha sa agency? Aba, kung bata at maganda, dapat kang kabahan. Dahil baka mamaya sulutin niya yung nobyo mo. Oh, mawalan ka. Marcia, hindi pumapatol si Ramil sa mga katulong, no? Isa pa, mahal ako nun. Oh, huwag kang kasi siguro. Iba pag lumapit ang tukso. Kaya kung ako sa'yo, hihigpitan ko si Ramiel. Kayo po pala, Ma'am Jenny. Oo, ako nga. At sinong lalaking to? Si Jimmy po. Kapitbahay ko po siya doon sa dati kong tinitirhan. Nanliligaw sa'yo? Opo. Magandang gabi po, ma'am. Ang galing mo rin, ano? Wala ang amo mo pero nagpapapasok ka ng lalaki sa pamamahay niya. Ma'am, nandyan po si Sir Ramil. Nasa kwarto po niya. Ha? Maaga po siyang umuwi dahil masakit daw po ang ulo niya. Narito na po siya nang dumating si Jimmy. Totoo po yun, ma'am. Ay, bahala nga kayo sa buhay niyo. Sir. Mukhang masungit ang nobya ng amo mo, Grace. Akala lang niya siguro, hindi alam ni Sir ang pagparito mo. Pwede kayang bumalik ako rito? Gusto ko lang namang makatiyak na okay ka dito. Tsaka para makita na rin kita. Sasabihin ko muna kay Sir Ramil. Nakita kong kwarto ng katulong mo. Ang ganda, ah. Meron pang radyo at TV. Paano mo nakakita? Tinignan ko. Na-curious kasi ako. Parang sobra naman yatang maganda ang kwarto ni Grace kaysa sa kwarto ng dati mong naging katulong. Jenny, gusto ko lang malibang si Grace para pagpagod na siya, may mapaglibangan siya.
Wow. Sobrang concern. Hey, are you jealous? Sobrang concern ka kasi. At saka, bakit? May karapatan naman ako magselos, di ba? Dahil girlfriend mo ko for 3 years. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw lang ang mahal ko. Kung tuksuhin ka ng babaeng yun. Hindi niya gagawin yon dahil matino siyang babae. At ako naman, matinuring lalaki. Ewan ko, ha? Jenny, Ramil, mas mapapanatag ako kung iba na lang ang kunin mong katulong. Paalisin mo na lang ang babaeng yun. Tapos ko nang hugasan ito mga plato. Tuyo na rin lahat. Ilinipit ko na. Para magawa ko naman yung gusto merienda ni Ma'am Jenny mamaya. Grace! Diyos ko, nabitiwan ko yung mga plato. Ano ba yan? Napakatanga mo naman. Tinawag lang kita. Nabitiwan mo na yung platong yan. Hoy, alam mo ba kung magkano yan, ha? Ang mahal niyan. Sorry po, Ma'am. Sorry ka dyan. Nagulat po kasi ako sa pagsigaw ninyo sa pangalan ko eh. Aba? Hindi ko po sinasadya. At kasalanan ko pa ngayon, ha? Kasalanan ko pa, ha? Jenny, tama na po. Yan ang bagay sa'yo. Ang kurutin. Dapat nga sa bunutan ka pa eh. Gagang to? Pati ako idadamay sa katangahan niya. Oy, kumanda ka pagdating ni Ramil. Sasabihin ko, palayasin ka na dito. Wag naman po, Ma'am. Wala po ako matutuluyan. Wala akong pakialam, no? Hindi dapat sa bahay na to ang tangang katulad mo! hindi mo siya dapat sinaktan, Jenny. Bawal yun sa batas. Kinarot ko lang naman dahil nga ang tanga. Mali pa rin ang ginawa mo. Isa pa, sabi ni Grace, sumigaw ka habang nasa likuran niya. Kaya nagulat siya at nabitiwan ang mga plato. At mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin, ganon? Sa akin ay kung ano lang ang tama. Bakit ka ba ganyan? Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba sa babaeng yon, ha? May gusto ka ba sa katulong mo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala akong gusto sa kanya. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Oh, Grace, saan ka pupunta? Bakit ang kaimpake mga gamit mo? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Ma'am Jenny, sir. Gusto po niya umalis na ako dito. Kaya naisip ko po, aalis na lang po ako para hindi ako maging dahilan ng inyong pag-aaway. Hindi ka aalis. Pero sir, magagalit po siya sa inyo. Huwag mo siyang intindihin. Mawawala rin ang galit niya kapag nalaman na niyang lahat. Sir Ramil? May sasabihin ako sa inyong dalawa. Panahon na para malaman niyo ito. Mas kinampihan pang katulong niya kesa sa'yo? Ganun na nga. Hindi niya pinaalis yung babae. Ay, naku, Jenny. Baka nga, may gusto siya sa Grace na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marcia. Ayaw ko mawala sa akin si Ramil. Para malaman mo kung mahal ka pa rin niya. Pamiliin mo, ikaw o ang katulong niya. Oo nga, no? O sige, gagawin ko yun. Kaso, paano kung hindi akong piliin niya? Doon mo ihanda ang sarili mo, girl. Bakit ba kailangan isama mo pa babaeng to sa pag-uusap natin? Dahil may bahagi siya dito. Sir, naguguluhan po ako. Ano po bang gusto ninyong sabihin? Grace, gusto kong malaman mo na kaya ganitong concern ko sa'yo dahil... Dahil ano? Sabihin mo na. Kapatid ko siya sa ama. Ano po? Yun ang totoo. Nadistino noon si Daddy sa probinsya at doon niya nakakilala at nakakarelasyon ang nanay mo. Nalaman ni Maming lahat. At dahil ayaw ni Daddy na iwan siya ni Mami,
ang nanay mo ang iniwan niya. Kaya pala hindi ko siya kinagisnan. Oo. Hindi niya kayo natulungan. Kaya bago siya namatay, ipinahanap ka niya sa akin at binili na tulungan ka. Kung ganun, kuya kita. Oo, Grace. At ang pagkikita natin sa may tindahan sa probinsya niyo ay hindi nagkataon, kundi isang sadyang pangyayari. At ginawa ko yun upang tuparin ang pangako ko kay Daddy. Ramil, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil may mga bagay pa akong inaayos para kay Grace. Bahagi rin ang gusto ni Daddy gawin ko para sa kanya. Kaya wala kang dapat ipagselo sa kapatid ko, Jenny. Wala. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Grace, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Maling-mali. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga, maliwanag na sa atin ang lahat. Iyon ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Ngayon, ay close na kami ni Ate Jenny at nag-aaral na rin ako sa kolehiyo. Tunay ngang sa bawat kalungkutan ay laging may kasunod na kaligayahan. Ako po si Grace, dating kasambahay, at ito ang aking buhay. Napakinggan po ninyo mga kaibigan ang isa na namang magandang kasaysayan ng buhay. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Fidel Benjamin, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Grace. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Boyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.